Grabe guys, totoo pala to. Hiwalay na talaga ang Katniel. Nakakasad naman to. Tignan mo, Teo. Hiwalay na sila. Pandi nila ako nung bago sila magsimula. Tsaka hindi din ganun kadali maging 11 years. Ang tagal din nila. Diyos ko, ano naman pakialam mo dyan? Buhay nila yan, Jade. Hindi naman sa ganun. Tignan mo, Tere ka dito. Panoorin mo. Dali. Yan, itong mga susunod. Totoo na ba yan? Baka fake news lang yan. Oo nga, Alam mo totoo sa na. Facebook Oo, maraming tingnan mo. fake news. Hindi nga totoo na hiwalay na sila. Sige na mag-reaction na tayo sa pagkahiwalay nilang dalawa. Wait nga. Hello mga katang-ex. Chismosa yung kapag... Oh. Naglabas na si Kat ng ano niya. At saka ABS. Nakakasad din naman. Siyempre, Oo, tagal din nila. 11 years, no? 11 Biro guys, yung 11 years. Diyos ko, iba nga one night stand lang eh. Hindi, yung iba nga, di ba, landian lang isang gabi. Pero ito kasi 11 years, guys. Kahit nga umabot lang kayo, makapagmasari lang kayo ng jowa mo, ano na rin yun eh. 1 year, ayan, ano na rin talaga yan. Baga, pundasyon na talaga yun. Ito pa kayang 11 years, di ba? At saka nakakasad kasi akala nung fan sila talaga yung magkakatuluyan. Hindi, alam mo kasi ito talaga, Jeddah. Yan ang mundo natin. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo, walang permanente sa mundo. Kahit pamilya natin, iiwan din tayo. Hindi kasi din, te. Kumbaga, nasubaybayan ko din sila eh. Simula nung bata pa lang sila. Kumbaga parang namulat ka talaga, may Katniel na eh. Oo. At saka, di ba, alam mo na, marami na mga artista na nag-break, Oo. tapos sila, hindi Sila, sila, sobrang parang tagal naging nila. kumbaga parang hinangaan din sila kasi nga Oo. yung relationship nila ang ganda. Pero alam mo, di naman sa pag-aano, baka naman kasi kaya din naman, wag din naman tayo agad-agad manghusga kasi baka nagawa din nila yung desisyon na ganyan, mas pinili nila na maghiwalay na lang kung alam nila na parang yun yung makakabuti. Oo. Hindi rin naman kasi guys lahat ng breakup masama. Kumbaga hindi rin naman lahat ng breakup hindi maganda. Pero hindi naman nangyayari yung ganyan kaya din nagbe-break para kung yun naman yung makakabuti. Kumbaga ganun. Pero para sa akin guys, masakit talaga yan. Kaya lang Diyos ko, yung Sharon Gabi nga, naalala mo, di ba? Oo, di ba? Hindi mo Di ba pa talaga panahon yun, pero ako kasi, syempre, batang 90s din ako, medyo namulat na rin ako about dyan sa issue na yan. Panahonan yun nila mama. Pero syempre kasi ngayon parang maano mo pa rin siya. Kasi sikat pa rin naman sila eh, di ba? Kahit na naghiwalay na sila. Yun mas masakit din yun kasi naghiwalay sila. Di ba? Love team din sila. Tapos naging sila talaga. Kasal tapos naghiwalay. Kumbaga parang ito kasi sila Katniel. Although masakit na rin yun kasi 11 years. Pero I mean, mas masakit yung nangyari din kay, halin tulad mo na rin nangyari kay Sharon tsaka kay Gabi. Kasi yun talaga, naghiwalay sila kasal. Tapos ang ganda ng kasal nila, parang fairy tale, ang perfect. Tapos may Casey na sila, tapos naghiwalay pa sila, di ba? Oh, yung sa Katniel kasi parang ang kulang na lang sa kanila kasal. Pero alam mo natutuwa ako sa kanila kasi bagay na bagay sila. Kaya Tapos nga, ang ganda rin ng mga movie nila. Talagang sikat sila. Tagi ko ang sinasabi sa iyo, 'di ba? Wala kasing permanente sa mundo at walang perpekto. Mas piliin natin maging masaya araw-araw. Bakit? Kasi walang makakapagsabi. Hindi natin masasabi kung bukas may mga pwedeng mangyari. Parang ikaw, te, di ba galing ka din sa mga relasyon na ganyan? Tapos bago mo nakilala si Kuya Mark, Hindi naman, di mo ako artista na. Hindi, kumbaga Hindi naman sa sa bagay kasi hindi naman porque artista, perfect na yun, di ba? Kasi minsan, kadalasan kasi guys, yan ang iniisip ng ibang tao, parang pag artista ka, perfect mo na. Pero guys, tao din sila. Tao lang din sila guys na nagkakamali. Nakakasad din talaga. Kasi ang dami din kasing umiiyak na fans. Siyempre, alam mo, Diba? grabe, ang dami talagang fans nung dalawang yan. Kasi nag-start sila, biruin mo, parang nene totoy pa sila. Oo. Diba, pag yung nag-idol ka talaga ng mag-love team, pinapanalangin mo talaga na sila yung magkatuluyan. Kung yun yung paraan nila, okay na rin yun habang hindi pa sila kinakasal. Oo nga. Kasi mas masakit yun yung pag kinasal lang sila. No? Tapos naghiwalay. Tapos may mga anak sila, tapos naghiwalay. Hindi naman porque artista perfect na yun. Siyempre, tao lang din naman yung mga yan. Kaya nararanasan din nilang mag-away, nararanasan din nilang magkatampuhan. Siyempre, iba kasi yung sa pelikula, iba rin yung sa totoong buhay talaga, kaya ganun. Akala nga namin na Katniel na talaga yung pinakamatibay sa lahat. Kasi madami na naghiwalay ngayon, Kasi diba, may makasabayan nga ng mga tao, diba? Parang pag ito pa talagang dalawang to naghiwalay, ewan ko na lang wala na talaga. Para sa akin, kung yun naman yung desisyon nila na makakabuti para sa kanila, huwag din naman natin silang i-judge na ano. Kasi alam mo, makikita mo rin naman kasi talaga pag yung magkasama sila, di mo masasabi na dahil lang sa pera, sa mga pelikula, sa pag-aartista. Kasi makikita mo talaga minahal naman din talaga na 11 years hindi rin biro. Oo. Tsaka ang babata nila nag-start kasi din. Ang bata Nene talaga. pa. Ano ba yung palabas nila na pinaka nagustuhan ko sa kanila? Basta, Ay, pangako sa'yo. Yun. Ang galing, Parang galing ginawa nila. doon. Kasi original nun sila, Oo. sila, pangalan nito, Christine Hermosa, tapos si Jericho Yun. Rosales. Tapos ang galing ang nila. galing nila dun, in sobra. fairness in fairness naman, hindi naman ako talagang totally fan ng Katniel. Pero, nung napanood ko, alam mo yan ate, di ba? Nung napanood ko sa Netflix yung pangako sa'yo, talagang, dun ko sila na-appreciate yung arte ni Catherine, at tapos saka si ni Daniel. Catherine, oo, Dun ko tama. talaga sila, sa totoo lang is dun ko sila naramdaman. Although dati nakikita ko nila, alam ko talaga na bata pa lang sila, nag-start, tapos nakikita ko yung mga pelikula nila, alam ko na naging sila sa totoong buhay. Pero I mean, yung dun talaga sa pangako sa'yo, parang dun ko sila talaga na Nagustuhan. Nakita talaga Kasi yun. diba kanya-kanya naman tayo ng ina-idol talaga guys, diba? Pero para sa akin yung balitang yan, sad talaga yan. Lalo sa mga fans nila, grabe.
biglaan na lang ako, nanonood lang ako sa TikTok, tapos biglang lumabas na totoo talaga, Ganda pa naman, hiwalay na ang sila. ganda-ganda pa naman talaga ni ano, napakasimple. Tsaka Pilipinang-Pilipina yung beauty Oo. ni Catherine. Tapos ang Sayo. gwapo ni Daniel. Sa bagay ganun talaga guys, alam mo wala talagang perpekto sa mundo. Artista pa yan, mga pangkaraniwang tao na. Malay mo naman, hindi natin masasabi. Malay mo ngayon kasi parang nagpahinga lang kasi syempre galing nga sila sa mahabang relasyon tapos ang bata nila nag-start. Malay mo naman pagdating ng panahon, 'di ba? Sila pa rin magkatuluyan, di mo naman din yan masasabi. Ganun kasi yun eh, 'di ba? Alam mo naman yan, 'di ba? Pag kayong halimbawa kayo magkarelasyon tapos naghiwalay kayo, siguro may naghihintay din kay siguro may kay Daniel na talagang Tas, para din sa kanya, tapos may naghihintay tapos, din kay Kat na tama. para din sa kanya. Masakit lang talaga tanggapin yan sa mga fans. Lalo na yung Oo. mga talagang solid na nagmamahal sa nakasubaybay kanila. talaga sa kanila mula Kaya unang-una lang kasi pa lang syempre, nila. nagdesisyon na sila eh. Kumbaga parang hindi nyo naman hawak din yung buhay nila, di ba? Karapatan din naman nilang sumaya, di ba? Oo. Malay mo kung hindi na nila yung nakikita sa isa't isa, di ba? Hindi mo naman pwede pilitin yung tao na wala nga magsama sila tapos hindi rin naman na sila masaya, di ba? Kailangan natin mag-move on dyan. Supportahan nyo na lang sila kung saan sila magiging masaya pareho. Mabigat din sa kalooban nila yun. diba? Siyempre kung mabigat sa fans, mas mabigat sa kanilang dalawa kasi silang dalawa yung magkarelasyon. Doon wala talagang perpektong relasyon. Siyempre yun lang iniisip ng iba na parang ay ang ano naman ng Katniel. Kasi siyempre kasi ba yung nakikita nyo na nasa camera eh, di ba? Oo. Siyempre kailangan ipakita nila sa inyo na ganito, okay kami, masaya kami. Pero siyempre pag- tao lang din yan. Nagkakaroon din sila ng awayan tsaka tampuhan. Ako hindi nila ako fan na pero naano ko. Oo. Nung nabasa ko, nung napanood ko din, naano ko, nalungkot din ako na ano. Tsaka parang ang dami nagbe-break ngayon ng mga artista. Oo, no? Sunod-sunod. Pero, siguro, Ang true love talaga makikita mo lang yan sa Panginoon. Kung di ko naman sinasabi na, ito di ko Panginoon sinasabi na mismo. napaka-perfect ko ha, kasi marami rin ako nakarelasyon dati na hindi rin naging maganda yung mga breakup namin. Pero ang masasabi ko talaga, true love ko si God. Kasi kahit ano talagang mangyari, subok ko na yan eh. Marami na nangyari sa buhay ko na talagang na down ako. Pero talagang naramdaman ko na wala akong ibang nakaramay kundi Panginoon. Bukod sa pamilya ko ha. Panginoon talaga. Kasi talagang papakinggan ka niya. Basta tanggapin mo siya. Kumbaga parang ang pagmamahal kasi ng Panginoon sa atin, wala siyang hinihintay na kapalit. Anong pagkakamali mo talaga sa buhay mo, ilang beses ka mamadapa. Pansinin mo guys, pag si Lord nilapitan mo. Nga. Tsaka yung pagmamahal talaga nyo, walang katapusan. Guys, hindi naman sa pag-ano. Wala naman talagang permanente sa mundo eh. Lahat tayo, kahit pamilya natin, mga anak natin, magulang natin, iiwan din tayo lahat. Lilisan tayo sa mundo ng tayo lang. Kahit mga anak natin guys, iiwan din natin yan. Kaya para ang lesson dyan, piliin mo lagi maging masaya araw-araw. Hindi mo talaga masasabi. Lalo sa pakikipagrelasyon. Magiging magkaibigan yan kahit ano no. Kahit Oo. iwalay na sila. Pero Siyempre, ang baka liit lang ano lang- ang liit lang ng industriya ng At pag-aartista. saka ano lang- Magkikita pa rin yan sa mga shows. ikaw nante, kapag nababroken heart ka, anong ginagawa mo? Wala, edi mag-move on. Sa una masakit talaga yan. Lalo pag mahal na mahal mo yung tao eh. Lilipas din yan eh. Talagang darating talaga sa punto na mag-move on ka talaga. Eh, syempre kung magagawa mo, kung ayaw na sa'yo nung nakarelasyon mo, di ba? Alam ka naman ipilit mo pa yung sarili mo eh, kung ayaw na nga ng tao. Kaya ako wala yung sinasabi sa'yo, pag nagmahal ka, huwag mong ibigay lahat. Kasi hindi mo rin talaga masasabi na ano eh. Tsaka hindi porke naging partner mo, nakalibin mo na, kilalang kilala mo na. Nakakalungkot lang talaga kasi biruin mo, akala mo yun sila na talaga hanggang dulo pero Ganun nga eh, wala nga kasing perfecto. Alam ko guys, madaling sabihin, pero para sa akin kung talagang mahal nyo yung idol nyo, Maintindihan. supportahan nyo na lang, supportahan nyo na lang kung ano yung mga desisyon nila. Sa bagay, iba kasi pananaw ng tao. Hindi mo rin naman masasabi. may iba, may sumusuporta, yung iba hindi matanggap. Tanggapin na lang guys, kasi ganun talaga, tao lang din kasi sila. Yun lang. Yun lang no, parang, Tinawag lang kita kasi nga, nagulat din ako. Hiwalay na nga sila. kaya ikaw bata ka pa, Diyos ko marami ka pa kakainin bigas. Dapat ano ka din, pag nakipagrelasyon, di mo rin kasi masasabi pag na-inlove ka kasi. Kumbaga parang natutunan ko lang sa mga naging relasyon ko dati. Dapat pala habang kayo, masaya lang. Para pag naghiwalay kayo, wala kayong pagsisisihan pareho. Itong matured na ako itong tumanda na ako. Kasi noon pag bata ka pa, hindi. Basta ka lang, sige, in love ako eh. Alam mo yung ganun. Hindi ganun naman talaga. Hindi, alam mo, wag din tayong manghusga. Kasi aminin mo, pag nandun ka talaga sa relasyon, pag mahal mo yung tao, isipin mo talaga gusto mo siya na eh. Diba? Kaya lang kasi sa realidad ng buhay, may mga ano talaga, awayan. Diba? Di ba rin, lalo sa mundo, andito tayo sa mapanakit na mundo. Kailangan talaga dito matibay ka eh. Oo. Nagigets mo ako. Alam ko madaling sabihin kasi wala naman tayo nasa sitwasyon nila. Yung iba nga, di ba? Talagang mag-asawa pa. May mga may ilang, mga anak may mga pa. anak pa. Ito yung panghihinayang kasi bagay na bagay talaga sila. Kung saan sila masaya, edi supportahan nyo na lang.